Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sisimulan ng hulihin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga driver ng sasakyang gumagamit ng plate number na 8 matapos sabihin ni House Secretary General Reginald Velasco na ang naturang special plate ay hindi pa inilalabas. Sa isang statement, sinabi ni Velasco na napag-usapan nila ni MMDA Chairperson Romando Artes na hindi dapat kinukonsinte ang paggamit ng hindi otorisado at iligal na special plate dahil banta ito sa kaligtasan ng publiko at isinasawalang bahala ang vehicle registration system. Saad din ng Secretary General na inisyuhan na ng utos ang mga House member na iwasan ang paggamit ng protocol plate. Hiningi rin ni Velasco ang kooperasyon ng Land Transportation Office o LTO at ng MMDA para sa paghuli sa mga driver ng sasakyang gumagamit ng 8 plates at sa pagkumpiska sa expired o spurious plate. Kamakailan ang inihayag ng MMDA na isang miyembro ng Kamara ang nahuli nilang iligal na dumaraan sa EDSA busway gamit ang protocol plate. Una itong tinukoy na pagmamay-ari ni Ako Bicol Party List Representative Christopher Co, ngunit itinanggi naman ito ni Co at sinabing hindi niya pagmamay-ari ang behikulo. Saad naman ni Velasco na mayroong special plates na inisyu ang Commission on Appointments Secretariat 8 para sa House members at 7 naman para sa mga senador. Pinag-aaralan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang posibleng pagpapatayo ng panibagong bridge upang maging alternatibo sa San Juanico Bridge na magdurugtong sa Leyte at Samar. Ayon sa DPWH Regional Office sa Eastern Visayas, ilan sa mga natalakay sa pagpupulong ng kagawaran kasama ang ilang representatives mula sa JICA para sa proposed second San Juanico Bridge ay ang feasibility study, route selection, number of lanes at traffic operation options na layong i-decongest ang 50-year-old San Juanico Bridge. Batay sa datos ng DPWH, ang traffic volume sa San Juanico Bridge ay nasa 7,200 bawat araw noong 2019 at inaasahang tataas ito sa 10,900 sa taong 2030 at mahihigitan nito ang daily capacity ng naturang tulay na nasa 10,000 lamang. Kabilang din sa mga natalakay ng JICA at ng departamento ang magiging epekto ng proyekto sa kapaligiran, gayon din ang posibleng gastusin para sa darating na operasyon at maintenance ng nasabing proyekto. Ang proposed second San Juanico Bridge ay mayroong haba na 1.24 kilometers na magkokonekta mula Babatngon sa Leyte at magtatapos sa Santa Rita sa Samar na nasa 9.17 billion pesos ang inaasahang budget na ilalaan para rito. Kabilang ang San Juanico Bridge 2 projects sa flagship infrastructure projects na binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng kanyang administrasyon. Taong 1973 nang ipinatayo ang San Juanico Bridge sa termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa tulong ng pondo mula sa JICA. Itutuloy pa rin ng pamahalaan ng Pilipinas ang tatlong mega railway projects matapos mawala ng funding mula China. Saad ni Transportation Secretary Jaime Bautista, binabalak ng ahensya na kumuha sa ibang foreign donors ng bagong pondo. Sa kasalukuyan, ang big-ticket rail projects na may orihinal na kabuuang halagang $5 billion ay nasa ilalim ng bagong review mula sa National Economic and Development Authority o NEDA para sa bagong costing. Parte ang tatlong railway projects ng 197 flagship infrastructure projects ng nakaraang administrasyong Duterte. Ito ay ang mga 71-kilometer railway connecting Subic Bay Freeport and Clark Freeport Zone na may halagang $896 million. Ang $2.5 billion railway project na kokonekta sa Calamba, Laguna at Bicol Region. At ang Mindanao o Railway Project na may halagang $1.45 billion. Ayon kay Bautista, bagamat may approved cost na ang mga proyekto mula sa nakaraang administrasyon, malaki ang posibilidad na magkakaroon ang mga ito ng additional cost dahil sa pagtaas ng halaga ng labor at mga materyales na naapektuhan dahil sa delay. Una nang binanggit ng DOTR Chief na plano ng gobyerno na subukan ang mixed financing mula sa iba't ibang donors o partners. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.